Pinoy Love Story Series. Ganyan nga, Alena. Linisin mong maigi yan. Gusto ko ay malinis na itong silid niya. Utos ni Madam Divine sa akin. Nasa 17 ang edad niya, ngunit malakas pa rin siya. Opo, Madam. Sagot ko habang patuloy sa pagmamap ng sahig sa isang silid. Lahat yata ng parte ng kwarto na to ay pinalinis niya sa akin. Pinalitan ko ang mga kortina at kobre kama. Pati bintana kinuskus kong maigi. Ito ding railings, isama mo ng kuskusin. Maalikabok. Dagdag utos pa niya sa akin. Lumabas kasi siya sa veranda, palibhasa nasa labas, kaya madaling magkaalikabok. Opo, Madam. Isusunod ko po pagkatapos ko rito. Sagot ko sa kanya habang patuloy sa paglilinis. Sunod-sunod ang utos niya sa akin ngayon dahil parating ang anak niyang bunso galing pang Iceland. Kwento niya sa akin, 2 ang anak niya. Isang babae at isang lalaki. May edad na din ang panganay ni Madam dahil may binata na itong apo. Kaso nakabase din ito sa nagyayelong bansa. Doon kasi sila dating nakatira at never pa daw itong nakauwi sa Pilipinas. Bumalik lang silang 2 dito sa bansa for good. Masarap pa din daw manirahan dito kaysa sa Iceland. Engineer daw sa bansang iyon ang bunso niya. Nais lang itong umuwi dito sa Pilipinas para maghanap ng mapapangasawa. Ayaw daw kasi nitong mag-asawa ng puti kaya uuwi pa ito sa Pilipinas para lamang maghanap ng Pinay na dadalhin niya sa Iceland. Wow! Sino naman kaya ang maswerteng babae ang maiuwi nito sa napakagandang lugar na yun? Sana ako na lang, Char. Nais ko din kasing makarating doon kaso sa panaginip na lang yata. Nais ko talagang makakita ng snow. Sabi ni Madam, malinis ang kapaligiran doon at disiplinado ang mga tao. Napakaganda din ang kapaligiran na tanging sa mga picture ko na lang yata makikita. Imposible naman kasi na makarating ako doon dahil hindi basta-basta ang pagpunta sa Iceland. Sabi nila mahirap daw makakapunta doon lalo na ang tulad ko na walang pera. Last week lang, may mga kaibigan si Madam na napunta dito at dala ang kanilang mga anak na dalaga ipapakilala sa kanya. Mare, itong anak kong si Cristila, nurse siya. Tingin ko, bagay siya sa anak mong binata. Wika pa ng kaibigan ni Madam habang nasa sala sila. Nakakahiya naman, Mare. Hindi ko gapuhan ang anak ko. Ang anak mo naman pala ay napakaganda. Nahihiyang sambit ni Madam. Para kasing living barbedal ang anak nito. Samantalang si Sir Daylan tama lang na may hitsura. Pero hindi siya yung tipong pangmati ni Idol ang datingan. At totoo nga malamodel ang anak ng kaibigan ni Madam. Balingkinitan kasi ito, maputi at makinis. May mahaba din itong buhok, kaya naman pak na pak. Ilang sandali pa ipinakita ni Madam ang litrato ni Sir Daylan na nasa picture frame. Nakadisplay ito sa sala. Actually, hindi lang ito ang nagpunta dito ang kakilala ni Madam. Marami-rami na din sila, mukhang maraming interesado kay Sir Daylan. Mayroon din namang di kagandahan, may payat, may mataba, matangkad, mayroon ding pandak. Napapaisip tuloy ako kung sino sa kanila ang magwawagi sa puso ni Sir Daylan. Ang galing naman, marami siyang mapagpipilian. Gwapo ang anak niyo, Auntie. Nais ko siyang mamit pag uwi niya. Wika ng dalaga na anak ng kakilala ni Madam. Oo naman, next week ang dating niya. Pumunta kayo dito. Paanyaya pa ni Madam sa kanila. Tunay ngang marami talaga ang interesado sa kanya. Sa bagay mapera, kaya marahil ganun talaga sa isip ko. Sino nga naman ang magkaka-interes kung ang lalaking naghahanap ng mapapangasawa ay walang pera at walang trabaho? Bihira lang siguro. Kung ako nga din ay maganda at may pinag-aralan, mag-a-apply din sana ako. Char lang. Matanda kasi siya sa akin ng 10 taon mahigit, kaya tingin ko hindi kami match. Para ko na siyang nakakatandang kapatid. Isa pa, ihiya ko lang kay Madam. Ano na lamang ang sasabihin niya sa akin? Ambisyosang palaka? Isa pa, wala pa sa isip ko ang pag-aasawa. Ano namang alam ng 20 years old sa panghabang buhay na commitment. Hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend. Career muna kasi ang iniisip ko. Career talaga. Parang pang-professional lang ang peg. Pero, pwera biro, kinakareer ko talaga ang pagiging kasambahay. Bakit? Wala naman akong ibang mapasukan na trabaho. High school graduate lang kasi ako. Kaya naman hindi na ako namimiling trabaho. Bakit pa?
Maayos naman ang sahod ko dito at mabait ang mga amo ko. Wala akong masabi sa kanila, mabuti pa nga sila tinatawag akong anak. Samantalang ang magulang ko, Alena lang ang tawag sa akin. Pakiramdam ko mas anak pa ang turing nila sa akin kesa sa mga magulang ko. Mahinahon silang magsalita kesa sa magulang ko na palaging nakabulyaw. Hindi ko naman sila masisisi sadyang ganoon talaga yata kapag maraming anak. Magulo. Kaya palaging mainit ang ulo ni nanay lalo na kapag walang panggasto sa araw-araw. Kaya siya naaaburido. Mahirap ang buhay kapag marami. Katulad namin, 10 kaming lahat kaya talaga namang hirap ang magulang kong itaguyod kami. Ayoko mang magtrabaho dahil may pangarap ako, nais ko sanang mag-aral kaya wala akong magagawa kundi huminto at tulungan sila. Sumama ako kay Ate Carol na kapitbahay namin. Kilala siya ni Madam Divine dahil kaibigan niya ang amo ni Ate Carol. Sa awa ng Diyos, 4 years ako dito at sanay na ako sa kanila, ganun din sila sa akin. Mabait si Madam Divine sa akin, maging ang asawa niya si Sir Manolo. Feeling ko nga only child nila ako. 3 lang kasi kami dito at parang anak ang turing nila sa akin. Anak, magmerienda ka muna bago mo tapusin ang paglilinis sa veranda. Uwi ka niya sa akin. Agad akong sumunod sa kanya. Binuksan ko ang lata ng soda at kumuha ko ng cake sa ref. Ang sarap ng kain ko. Ang swerte ko sa kanila dahil napakabait nila sa akin. Aalis kami ni Sir Mo ha? Kaya ikaw na ang bahala dito. Susunduin namin ang Sir Daylan sa airport. Uwi ka niya sa akin. Opo, Madam. Sir Manolo, mag-iingat po kayo. Uwi ka ko sa kanila. O siya, ilak mo ang pintuan pag alis namin ha. Huwag lang magpapapasok ng kahit na sino. Bilin pa niya sa akin. Opo, sagot ko. Minadali ko ng ubusan ang laman ng lata para makapagtrabaho na ulit. Alena, nasan ka? Narinig ko ang boses ni Madam. Abala ako nun sa kusina para magluto ng agahan. Ganito kasi ang gawain ko dito sa umaga, ang magluto ng makakain namin sa almusal, kagaya ng fried rice. Lumapit ako noon sa kinaroroonan ni Madam. Alena, halika. Ipapakilala kita kay Sir Daylan mo. Wika pa niya sa akin. Kinakabahan ako. Ako yata ang unang makikilala ni Sir Daylan na dalaga dito sa Pilipinas. Wish ko lang na mabighani siya sa akin. Char. Heto na nga, lumapit ako kay Madam. Kasunod pala nito ang anak niyang lalaki. Iba palang itsura niya sa larawan kesa sa personal. Mas gwapo siya kesa sa picture na nakita ko. Pakiramdam ko may naglalarong mga paru-paro sa tiyan ko ng mga oras na iyon. Ano ba to? Crush ko na ba siya? Parang hindi eh. Hindi ko mawari. Alena, eto ang Sir Daylan mo, ang bunso kong anak. Sa wakas, nagkita na din kayo. Uwi ka niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya kahit dinadaga ang dibdib ko. Pilit kong maging normal lang sandaling iyon. Ayoko naman na maging obvious na crush ko siya. Nice to meet you, Alena. Wika niyang nakangiti sa akin sabay abot ng kamay niya. Nagdalawang isip pa nga akong hawakan iyon. Amoy bawang kasi ang kamay ko. Nakakahiya, baka humawa sa kamay niya. Huwag na po, Sir Daylan, marumi ang kamay ko. Nagagalak din po ako makilala kayo. Nahihiya kong wika. Inabot niya ang kamay ko nang sapilitan ngunit marahan. It's okay, hindi ako maselan. Wika niya na ikinagulat ko. Ang lambot ng kamay niya at mainit. Binitawan ko lang agad dahil nahiya ako kay Madam na nasa harap namin. Iyon naman ang apo kong nag-iisa, si Harry. Wika pa niya sabay turo sa lalaking nasa sala. Naka-all black itong suot kaya labas ang kaputian nito. Tumingin lang siya sa akin at kumaway ng bahagya kaya nginitian ko lang din siya at kinawayan. Si Harry ba talaga to? Mamang-mama na pala siya. Sa picture kasi parang ang bata pa niya, sa bagay 4 years ago pa yun. Ngayon, anong taon na? Sabi ni Madam 19 na siya, matanda ako sa kanya ng 1 taon. Ikaw ba ang sumasagot sa phone tuwing tumatawag ako sa gabi? Pagkuhay sa tanong sa akin ni Sir Daylan. Oo, ako nga po. Wika ko. Makailang beses ko na siyang nakausap sa phone. Ako kasi nakakasagot ng phone kapag wala sino Madam at Sir Manolo. Oh, hindi lang pala boses ang maganda sa'yo, pati ikaw din. Papurin niya sa akin. Pakiramdam ko nagkaroon ako bigla ng bulaklak sa tenga nang sabihin niya iyon sa akin. First time in the history na may pumuri sa itsura ko. Hindi naman talaga kasi ako pansinin. Tingin ko nga, wala man lang nagka-crush sa akin noong high school ako at kahit ngayon pa. Napapa-imagine tuloy ako sa mukha ko ngayon. Maganda na ba talaga ako?
O joke lang yun ni Sir Daylan? Tama, joke lang yun. Para na niya akong kapatid, kaya natural lang na purihin niya ako. Sige po sir, madam, dito po muna ako sa kusina. Kemeng, wika ko sa kanila. O siya, mabuti pa nga. Ituloy mo ang pagluluto mo. Dito lang kami sa garden. Pagkatapos mo magluto, tawagin mo kami ha? Wika pa ni madam sa akin. Yes po madam. Wika ko at nagbawa ko sa kanila bago ako tumalikod sa kanila. Matapos kong magluto at inayos kong lahat ito sa mesang tin-seater. Sunny side up na egg, bacon, steam na okra at eggplant ang nakahanda sa mesa. Hindi ko na sila tinawag dahil si madam na ang lumapit sa kusina para i-check kung tapos na ako. Siya na lang ang tumatawag sa asawa niya si Sir Manolo at anak na si Sir Daylan. Gayon din si Harry. Kumain na tayo, maupo kayo. Anak, dito ka maupo sa tabi ng tatay mo. Uwi ka pa ni madam kay Sir Daylan. Ikaw naman Harry, tumabi ka sa uncle mo. Para namang maliit na bata na sumunod si Harry kahit kasing laki na ito ni Sir Daylan na umabot ngayon sa 6 feet. Ang sabi sa akin ni Madam, only child ito ni Ma'am Lucia, ang panganay na anak ni Madam na babae. Kahit nasa Iceland sila, kilala ko sila dahil palagi silang nakukwento sa akin ni Madam at Sir Manolo. Ganon din ako sa kanila. Kilala na nila ang boses ko at itsura ko. Pwera lang sa personal. Hindi pa kasi kami nagkikita. At ikaw, Alena, dito ka maupo sa tabi ko. Wika niya naman sa akin. Para kaming isang pamilya na kumain sa hapag ng mga sandaling iyon. Si Sir Daylan ang panganay, ako ang sunod at si Harry ang bunso. Ay hindi pala, ako ang bunso. Ako kasi ang pinakamaliit. Kahit matanda na sina Madam at Sir Manolo, hindi pa rin nawawala ang pagiging sweetness nila sa isa't isa. Ipinagsasando kasi ng pagkain ni Madam si Sir Manolo, nakakatuwa lang silang tingnan. Napasalubong lang ang sulok ng kilay ko nang kuhanin ni Sir Daylan ang plato ko at nilagyan niya ito ng kanin. Ano bang nais mong ulam? Tanong pa niya sa akin. Kahit ano po. Nauutal kong sagot. Nakakahiya naman. Eto naman si Sir Daylan. Wala man lang pasabi na gagawin niya iyon. Basta na lamang niya akong pinagsandok ng pagkain. Iba tuloy ang nasa isip ko. Alena, bata ka pa at ginagawa lang yun ni Sir sa'yo. Dahil para na kayong magkapatid. Saway ko sa isip ko. Salamat po, sir. Nahihiyang sambit ko. Huwag kang masyado mabait sa akin, Sir Daylan. Baka ma-misinterpret ko ang ginagawa mo. Saway ko sa kanya sa isip ko. Matapos naming maghapunan ay nagpaalam si Madam sa akin. Aalis muna kami, Alena. Pupunta lang kami kina Cristela. Nais siyang makilala ng Sir Daylan mo. Wika niya. Tumango lang ako sa kanya. Kilala ko iyon. The Living Barbedal, ang ganda niya. Tingin ko nga bagay sila at yun ang napipili ni Madam na ipaasawa sa anak niya. Wow! Sa isip ko, hindi pa man nagiging sila, maiihina ako sa kilig. Bagay naman talaga kasi sila, ang ganda kaya noong Cristela. Pangalan pala, pang-international na. Buboto talaga ako na ito ang madadala ni Sir Daylan sa Iceland. Sige po ma'am, ingat po kayo. Nakangiting sambit ko sa kanya. Nakangiti pa ako noon kay Sir Daylan para i-cheer siya. Ngumiti lang siya sa akin. Hindi lang pala iyon ang pinuntahan nila. Meron pang iba. Kaso, mukhang walang napili sa Sir Daylan. Ano kaya ang hinahanap niya sa isang babae? Mas maganda pa ba kay Cristela? Muli nang dumating siya sa bahay ay palagi silang umaalis para gumala, mamasyal at maglibot sa Pilipinas. Kaya naman palagi ako mag-isa sa bahay. Isasama nga sana nila ako kaso sabi ko, dito na lang ako sa bahay, wala kasing maiiwan dito. Pagkaalis nila, agad akong umakyat sa itaas para maglinis. Inuna kong buksan yung silid ni Harry. Nagulat pa ako nang makita ko siya doon. Narito ka pala? Bakit hindi ka sumama sa kanila? Tanong ko sa kanya. Ngayon lang kasi siya naiwan. May date si Uncle sa Batangas. Sina Mamo at Dada naman, may imimit silang kliyent. Wika niya. Pawn shop owner kasi ang amo ko at may ilang branch na sila dito sa Pinas. Ganun ba? Wika ko. Parang nalulumbay ang puso ko nang may makakadate siyang iba. Bakit niya kailangan maghanapan ng iba? Narito naman ako. Ano nga palang nais mong kainin, Harry? Ipagluluto kita. Tanong ko sa kanya. Busy siya noon sa paglalaro ng game sa kanyang laptop. Anything na nasa ref ni Mamu. Kahit ano kinakain ko. Wika niya natutok pa rin sa laptop. Okay. Isinara ko ang pinto ng silid niya. Naalala ko ang sinabi ni Madam, hindi ito maselan pagdating sa pagkain.
Kahit hotdog nga lang daw at itlog ay mabubuhay na ito. Ininit ko na lang ang tira naming adobo at kaldereta kagabi, saka ko inihain sa mesa. Sabay na kaming kumain noon. Sanay naman kasi ako na sumasabay sa kanila. Nakahawak siya ng cellphone kaya ipinagsalin ko na siya ng kanin sa kanyang plato. Ano bang gusto mong ulam? Adobo o kaldereta? Tanong ko sa kanya. Kahit ano, uwi ka niya at waring busy siya sa pagchat-chat sa cellphone niya. Sunod-sunod kasi ang tunog nito. Nilagyan ko siya ng adobo. Mamaya na yan, kumain ka muna. Uwi ka ko. Ang sarap niya namang pakainin. Magana kasi siya kaya pati ako nahawa. Napakarami nga din ang nakain ko ng sandaling iyon. Umaga noon naririnig ko ang himutok ni Madam. Ano ba yan? Kakakilala lang ni Daylan sa babaeng yun. Dadalhin na agad dito sa bahay? Manolo, kausapin mo ang anak mo. Ayoko sa babaeng yun. Tila galit siya pero hindi magawang sabihin kay Sir Daylan. Nasa sala sila noon at habang ako naman ay naglilinis din sa sala kaya rinig na rinig ko sila. Hayaan mo siya, love. Yun ang nais niya. Mahinahon naman si Sir Manolo. Seryoso ba talaga siya sa babaeng yun? Dismayado ito nang magsalita. Napahingang malalim lang noon si Sir Manolo at pinapakalma si Madam para kasi itong aatakihin sa puso. Bakit kaya ayaw ni Madam sa babaeng nagugustuhan ni Sir Daylan? Anak, halika. Tulungan mo kaming magluto, may bisita ang Sir Daylan mo. Mahinahon niyang sambit sa akin at niyaya ko sa kusina. Sino daw po? Kunwari ng tanong ko, close na kasi ako noon sa kanya. Ayun, yung kadate niya kahapon sa Batangas. Ipapakilala sa amin ang sir mo. Na love at first sight yata siya doon. Parang bumagsak ang balikat ko sa sinabi niya. Talaga ba? For real? Heist, totoo ba talaga ang love at first sight? Ano kayang itsura ng babaeng yun? Sa isip ko. Opo, sagot ko. Marami kaming niluto noon, katulong si Aling Amelia. Kapitbahay namin ito na katulong ni Madam kapag marami siyang inihahandang pagkain. Naka first base yata ang anak mo, Madam, kaya desidido siyang dalhin dito ang babaeng yun. Ay, ewan ko, Amelia. Kung ako lang ang masusunod, mas nais ko si Cristela. Ayoko sa babaeng sinasabi niya. Kakakilala lang, dadalhin na agad dito. Himutok pa niya. Gwapo si Sir Daylan at may pera, kaya malamang bubuka agad ang babae sa kanya. Pagkagatong naman ni Amelia, pati tuloy ang kilay ko ay tumaas sa magiging girlfriend ni Sir Daylan. Cheap nga sa tingin ko, hindi man lang kasi nagpakipot. Pero ano ba ang pakialam ko sa kanila, katulong lang naman ako. Sa kabila nito hindi ko mawari kung bakit parang may tumutusok sa puso ko. Wala pang 12 ay narinig namin ang busina ng sasakyan. Nariyan ang girlfriend ng Sir Daylan mo, kaya lalabas muna ako. Dito muna kayo ha? Paalam ni Madam sa amin. Sige po, Madam. Kami na po ang bahala dito. Sampit naman ni Aling Amelia. Kaming dalawa na ang nag-ayos ng mesa, ilang saglit pa. Ipinakilala na ni Sir Daylan ang girlfriend nito na si Shelo kina Sir Manolo at Madam Divine. Napahawak siya sa dibdib nang makita ang itsura nito. Kung pangit siguro ako, mas pangit pa sa akin ang dinala niyang babae. Diyos ko, saan niya naman kaya nakilala ang kuhol na to? Ganito lang palang babae ang nais niya, native at exotic. Kung sinabi niya lang sana, hindi na ako nag-ayos. Konting pabaya pa sa sarili, magiging exotic na rin ang beauty ko. Kung alam ko lang na ganito ang type niya, sana nagpakyut na ako sa kanya noon pa. Ay hindi, inakit ko siya. Kaso naunahan ako ng babaeng ito. Kaya pala dismayado si Madam dahil hindi talaga bagay si Shelo kay Sir Daylan, ang layo kaya ng distansya nila. Next week, tapos na ang bakasyon ni Sir Daylan at uuwi na ito sa Iceland. Kaya wala na silang ginawa para hadlangan ng dalawa. Maghihiwalay din naman ito for sure. Sabi pa ni Sir Manolo. Ayaw kasi ni Sir Daylan ng long distance relationship, kaya malapit na akong magdiwang. Bago pa magising si Madam at Sir Manolo ay nakahanda na ang mesa para sa agahan. Alena, puntahan mo sa silid ang Sir Daylan mo para makasabay na sa agahan natin. Opo. Sagot ko at umakyat ako sa itaas para puntahan si Sir Daylan. 3 katok ang ginawa ko. Sir Daylan? Agad namang bumukas ang pinto kaso babae ang nagbukas nito, si Shelo. Wala akong alam na dito na pala natulog ang babaeng ito. Magkasama pala sila magdamag. Grabe naman. Hindi pa nga sila mag-asawa, magkatabi na agad sa kama. Kakain na daw po. Wika ko, kunwari magalak.
Pero naiinis talaga ako sa babaeng ito. Kung maaari lang talagang hilahin ko siya palabas, ginawa ko na. Kaso, katulong lang ako. Anong karapatan ko para gawin iyon? Daddy, kakain na daw tayo, sabi ng katulong niyo. Sambit ni Shelo kay Sir Daylan. Abat, makakatulong siya sa akin wagas? Pambihira. Sa totoo lang, mas mukha pa siyang katulong kaysa sa akin. At talagang daddy pa ang tawag niya kay Sir Daylan. Ewan ko lang kapag bumalik si Sir Daylan sa Iceland, kung maalala pa siya nito. Sumilip si Sir Daylan sa akin. Oo, Alena, susunod na kami. Wika ni Sir. Nakita ko pa siyang nagsusuot ng damit pang itaas. Natulog ba sila nang walang damit? Napatakip ako nang ma-imagine iyon. Ano kaya ang ginawa nila? Grabe, maluluka ako sa kanila. Hindi talaga matanggap ng heart ko na natalo ako ng balugang ito. Mukhang nakaskor na si Sir dito. Madam, susunod na lang daw po sila dito. Sambit ko pagdating ko sa kusina. Nauna na kasi ako sa kanila. Sila? Bakit? Nariyan ba ang girlfriend ng Sir Daylan mo? Tanong ni Sir Manolo sa akin sa mahinang boses. Hindi rin pala nito alam na dito natulog ang babaeng iyon. Opo, nariyan po sa kwarto ni Sir. Parang maiiyak ako ng sambit. Pakiramdam ko talaga na broken hearted ako. Ilang saglit pa magkakaharap na kami sa hapag para akong aatakihin sa puso na makita ko ang dalawa. Kung dati ako ang ipinagsasandok ni Sir Daylan ng kanin at ulam, ngayon eto ng balugang ito. Kita ko namang napapangiwi ang dalawang matanda sa ginagawa ng anak nila. Hindi lang ito makapagreklamo, nahihiya sila kay Sir Daylan at sa babaeng kasama nito. Ano nga bang magagawa nila? Eto ang ginusto ng uniko-iho nilang makasama. Mapapa, sana all ka na lang talaga. Dumating ang araw ng pag-alis ni Sir Daylan para bumalik sa Iceland. Sa wakas, hindi ko na makikita ang ambisyosang palakang babaeng ito. Palagi kasi siyang nasa bahay namin, ng amo ko pala. Halos lahat yata ng kamag-anak ni Madam ay napapataas ang kilay kapag ipinapakilala ni Sir Daylan ang nais nitong babae. Ay naku, in love talaga ang anak ko kay Shelo. Mabigat noon ang pagkasabi ni Sir Manolo matapos niyang ibaba ang telepono. Matagal kasi silang nag-usap ni Sir Daylan. Bakit naman po? Tanong ko. Sabi niya, uuwi daw dito sa bahay si Shelo at tutulungan namin ang madam mo na makarating sa Iceland. Parang magigiba ang dibdib ko sa tinuran niya. Pupunta talaga ng Iceland? Grabe ang swerte niya. Sana all na lang talaga. Mabuti pa siya makakarating doon. Papayag po kayo, Sir Manolo? Oo, at anak ko siya. Ayokong panghimasukan ng pag-ibig niya. Wika niya sa akin. Para na akong mahihimatay sa tinuran niya. Ay, Diyos ko. Parang di ko kaya to. Matatanggap ko pa na ibang babae ang nagustuhan ni Sir Daylan, pero ang Shelo na yun na mayabang? Pakiramdam ko mamamatay na talaga ako sa sobrang ingkit sa babaeng iyon. Naasar ako sa pagmumukha niya at hindi lang ako pati ang mga kamag-anak ni Madam at kakilala at kaibigan niya. Paano? Tinalo lang naman ito ang mga naghahandang babae na nagsisipag puntahan dito para mag-apply ng asawa sana ni Sir Daylan. Magkakaroon ka na ba ng bagong amo, Alena? Wika ng kapatid ni Madam Divine na si Ma'am Rina. Oo nga po, wika ko sa malungkot na boses. Sabihin mo lang kapag tinatarayan ka niya, ha? Akong bahala doon. Malalagot siya sa akin. Wika ni Ma'am Rina sa akin. Alam kong biro niya lang iyon pero seryoso ang boses niya. Bakit ba against kayo sa natitipuhan ni Uncle? Sambit naman ni Harry, ito lang yata ang boto sa Shelo na iyon. Naiwan siya noon sa Pinas dahil ayaw pa niyang bumalik sa Iceland. Bakit iho? Don't say na gusto mo din ng Shelong yun? Tanong ni Ma'am Rina kay Harry. Bahagyang napakunot ang noo nito. She's good naman she's nice. Sagot nito kay Ma'am Rina. Nice? Good? Tell me, Harry, is she beautiful for you? Yeah, she is a beautiful naman. Kaya nga nagustuhan ni Uncle. Black beauty ang type niya. Wika nito at mukhang kilalang kilala niya ang tiyuhin. Sa bagay palagi yata silang magkasama kaya kilala nila ang isa't isa. Ganon? What about you? Anong nais mo sa isang babae? Mala Shelo din ba? Or mala Cristela? Nangingiting tanong ni Ma'am Rina sa apo. Tumingin muna siya sa akin bago sumagot. I think, sakto na sa akin ang kagaya ni Alena. Sabay kaming napahalakak ni Ma'am Rina. Baliw ka, Harry, bata ka pa. Huwag mo nga akong pagtripan.
Sambit ko na hindi matapos-tapos ang tawa. Hiningal talaga ako sa sinabi niya. Ako talaga ang type niya, haller. I'm not a kid anymore. 19 na ako. Sabi niya sa akin, seryoso ang mukha niya. Habang kami ni Ma'am Rina hindi matapos-tapos ang tawa. And so naman kung 19 ka na, tanong ko pa, matanda pa rin ako sa'yo. Kahit kailan, hindi ako nagkakagusto sa mas bata sa akin. Prangkang wika ko. Nais mo din bang makarating sa Iceland? I could bring you there. Just be my wife. Wika niya. Alam kong biro niya lang iyon dahil napapangiti siya nang sabihin iyon, pati si Ma'am Rina. Ewan ko sa'yo, Hari. Tama na nga ang joke mo. Ang bata mo pa. Wife na agad ang iniisip mo. Inismeran ko siya at iniwan ko sila sa sala. Pagising ko ng umaga, siya ang unang nakita ko. Nasa kusina ako noon naghahanda ng almusal namin. Alena, wala pa ba tayong pagkain? Tanong niya sa akin. Meron na, wait lang, ihahanda ko pa. Kami lang ang tao noon sa bahay, maaga kasing umalis sina Madam at Sir Manolo para pumunta sa kanilang pawn shop. Nilagay ko ang pagkain namin sa mesa. Hindi ko na siya ginawang bata na pinagsandukan ng makakain. Baka kaya nasabi niya iyon sa akin dahil sweet ako sa kanya at maalaga. Sorry na po agad. Hindi ko sinasadya. Gwapo naman si Harry kaso hindi ako attracted sa kanya. Mas gusto ko ang lalaking mas matanda kesa sa akin. Sabi nila, lalaki daw ang magdadala ng pamilya kaya gusto ko yung matured sa akin. Hindi mo ba ako sasabayan? Takang tanong niya, hindi kasi ako naupo sa harap ng mesa. Hindi, mauna ka nang kumain, maglilinis pa ako ng bahay. Wika ko parang ayoko nang lumapit sa kanya. Baka talagang magkagusto siya sa akin, mahirap na. Ayoko talaga sa mas bata sa akin. Okay, tutulungan kita. Pagkatapos nating maglinis, saka na tayo kumain. Wika niya, wag na Harry, kaya ko tong gawin na mag-isa. Kumain ka lang at maglaro, okay? Nauna pa niyang kinuha ang tambo at mop sa akin at umakyat na sa itaas. Sure ka ba talagang tutulungan mo ko? As if naman kasi na marunong siya noon. Yup, alam mo ba sa bahay namin, wala kaming katulong. Ako lang ang naglilinis. Sabi pa niya sa akin. Talaga? Oo naman. Tapos kapag wala akong pasok sa school, nagsa-sideline din ako sa office nila mommy as janitor. Pagmamalaki pa niya, napataas ang sulok ng kilay ko sa sinabi niya. Totoo kaya yun? Akala ko noong una gamer lang talaga ang peg niya. Yung tipong laging nakaharap sa laptop maghapon at magdamag. Ganoon ko kasi siya nakita noong una. Okay, sige na. Tignan ko nga kung paano maging janitor. Wika ko, pinanood ko siya. Maning-mani nga sa kanya ang maglinis ng bahay. Magaling siya, halatang sanay siya. Mabilis kasi siyang maglinis at pulido ang gawa. Mas malinis pa nga kesa sa trabaho ko. Wala pang tanghali ay tapos na kaming mag-ayos at maglinis ng buong bahay. Pwede ka na palang mag-asawa. Marunong ka na maglinis ng bahay. Pabiro kong sambit sa kanya. Natuwa siya sa sinabi ko. Hindi ko inaalok ang sarili ko sa'yo ha. Bata pa ako. Agad na wika ko. Baka kasi isipin niya na gusto ko na siya. Alam ko, kaya gusto kita dahil pareho tayong bata. Pareho ka dyan, mas matanda ako sa'yo. 1 year? Oo. Kung may gusto ka sa akin, sorry ha, dahil ayoko talaga sa lalaking mas bata kaysa sa akin. Kahit 1 taon lang. Madiin kung wika. Why? Age doesn't matter naman, hindi ba? Sa'yo hindi, sa akin, matter talaga yun. Okay, pero kung nais mo makarating sa amin, sa Iceland, sabihin mo, I will help you, just be my wife. Makakarating ka doon. Makakahanap ng trabaho na may malaking sahod na naghihintay sa'yo. Wika pa niya. Na-share ko kasi sa kanya na mahirap lang kami at nais niya akong tulungan sa pamamagitan ng marriage for convenience. Maganda ang offer niya kaso natatakot ako. Ano namang magiging trabaho ko doon? Wala naman akong tinapos. Hindi na Harry, kawawa naman sina Madam at Sir Manolo kung iiwan ko. Wala na silang katulong. Pag-isipan mo. Wika niya sa akin. Kinabukasan ay dumating na si Shelo sa bahay namin. Noong una nakataas ang kilay ko sa kanya. Nang ilang araw ko siyang makasama ay nakakasundo ko na siya. Sweet pala siya at masipag, maalaga din. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit siya nagustuhan ni Sir Daylan. Na-misjudge lang namin siya noong una. Oo, hindi pang beauty queen ang dating niya pero hindi naman panlabas na anyo ang basehan para maging maganda ang isang tao.
Lamang pa din ang inner beauty ng isang tao kesa panglabas na kagandahan. Dahil kumukupas iyon, ngunit ang kagandahan ng kalooban ay forever na makikita at maalala. Alena, tutulungan na kitang maglaba at maglinis ng bahay. Wika niya. Oo ba? Naging magaan sa akin ang mga gawain sa bahay dahil katuwang ko siya. Dati nag-aalangan din ang dalawang matanda sa kanya. Ngayon nahuli din ang loob nito ni Shelo. Para kaming mga anak nila Madam at Sir Manolo, kasama niya kami tuwing lalabas kami para kumain sa resto. Nakita pa nga kami ng kakilala nilang balikbayan din. Oh, sila na ba ang mga anak niyo? Tanong niya kay Madam at Sir Manolo. Hindi, etong isa manugang ko. Ang magiging asawa ng bunso ko. Etong isa naman kasambahay namin. Wika ni Sir Manolo. Alam ko nakatulong ako pero bakit ganun? Nasasaktan ako. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit ba masakit sa tenga ko kapag tinatawag nila akong kasambahay? Totoo naman iyon at wala namang masama sa trabaho ko. Ah, oo. Kasi nasanay akong tinatawag na anak ni Madam. Kaya feel na feel ko naman. Feeling ko talaga anak niya ako. Kaso, hindi naman mangyayari iyon dahil katulong lang nila ako. Pakiramdam ko lumalaki ang ulo ko dahil sa labis na kabaitan nila sa akin. Hindi dapat ganun, Alena. Sita ko sa sarili ko. 1 taon din kami nagsama ni Shelo sa bahay bago na approve. Ang visa niya papuntang Iceland. Tawag ka na lang kapag naroon ka na, ha? Sabi ko sa kanya. Oo naman, Alena. Hindi kita makakalimutan. Wika niya. Naging parang magkapatid na kasi ang turingan namin. Ikaw, Alena, kailan ka ba pupunta sa bahay namin sa Iceland? Tanong sa akin ni Harry. Kaka-video ko lang noon ni Shelo sa akin kasama si Sir Daylan. Nasa snow sila naglalaro at mukhang ang saya at ini-imagine ko na lang ang pakiramdam ng makatapak sa snow. Hindi ako makakapunta doon dahil bawal. Sa airport pa lang, haharangin na ako. Wika niya. Si Harry naman babalik-balik ng Pinas dahil narito ang dad niya. Businessman kasi ito sa Batangas. Resort owner ito doon. Habang ang mami niya nasa Iceland nakabase. Tutulungan nga kita. Basta pakasal ka sa akin. Wika niya. Hindi maaari. Bata ka pa, isa pa. Nakakahiya kay Madam at kay Ma'am Lucia. Wika ko, tinutukoy ko ang mami niya. Nalungkot siya sa sinabi ko. Kapag nasa tamang edad na ako, pwede na ba? Maya-maya ang hirit niya. Pwedeng ano? Manligaw. Papakasalan kita. Hindi dahil sa wedding for convenience, kundi dahil gusto kita. Lumaki ang mata ko sa sinabi niya. Ngayon ko lang napagtanto na kunwari niya lang pala yung proposal niya sa akin dahil gusto niya talaga akong maging asawa. Talaga lang ha? Yes, Alena, I really like you. Ano, may pag-asa ba ako? Nagsusumamo ang mata niya sa akin. Maluloka talaga ako sa kanya. Bakit ba siya ang nagkagusto sa akin? Si Sir Daylan kaya ang pinagpapantasyahan ko. I took a deep breath bago sumagot sa kanya. Siguro 5 years mo lang ngayon. Kapag wala ka pang asawa sa panahong yun o kaya ako, pwede na tayo. Wika ko. Hindi ko kasi alam kung paanong tumanggi sa kanya. At least 5 years yun, makakapag-isip pa siya kung ako nga ang gusto niya. Isa pa maraming maaaring mangyari sa 5 years na iyon. Natawa siya sa sinabi ko. Dismayado ang mukha niya but willing to wait. Okay. Mabigat ang kanyang buntong hininga. Bumalik siya sa Iceland para tapusin ang pag-aaral habang ako ay patuloy na nagtatrabaho kina Madam at Sir Manolo. Mabilis ang panahon parang kailan lang nang nanganak si Shelo sa second child nila ni Sir Daylan ngayon. Buntes na naman siya. Grabe, ganun ba kayami si Sir Daylan? Nagbalik bansa sila para magbakasyon. 2 na ang anak nila at tumakbo ang isa sa may kalsada. Ako na ang maghahabol. Sambit ko. Nakakaawa naman kasi si Shelo kung tatakbo pa. Bilog na ang tiyan niya. Bago ko pa abutan ang anak niya, nahawakan na ito ni Harry. Ang bilis mo, baby. Sanay siya sa takbuhan. Sagot ni Harry. Nakangiti ako nakatingin sa bata. Ang bilis ng panahon, no? Malaki na ang pangalan ni Sir Daylan at Ma'am Shelo. Wika ko. Nakaupo kami noon sa Carabao Grass, kabakanteng lote dito sa village. Nakatingin siya sa akin. Ano nga pala ang pinangako mo sa akin 5 years ago? Naiiwas ko ang tingin sa kanya. Hindi niya pala nakalimutan iyon. Naalala pa niya. Akala ko wala lang sa kanya ang sinasabi ko. Hindi kasi namin napag-usapan yun kahit madalas kaming magkwentuhan sa telepono. Alena, answer me please. Naghihintay ako. Malumanay ang boses niya at nagsusumamo. Gayon din ang mata niya.
Malamlam ito nakatitig sa akin. Oo na, pumapayag na ako. Mahina kong sagot. Ang hirap niyang bastidin, nakakaawa. Hindi kaya ng puso kong saktan siya. Come on baby, go back to your daddy. Wika niya sa anak ni Sir Daylan. Kaya umalis naman ito at tumakbo papunta sa mag-asawa. Bigla niya ako hinalikan sa labi at hindi na ako nakatanggi pa. Wala nang bawian pa. Wika niya. Oo na, may isa akong salita. Wika ko kahit di ako sigurado, isa lang ang nasa isip ko. Bahala na. Baka laro-laro niya lang ito. Mamo, Dada, I have a good news for you. Excited niyang sabihin noon kay Madam. Kakarating lang namin galing sa labas. Ano naman yun, Apo? Kunot noong tanong ni Madam Divine kay Harry. Kami na po ni Alena. Dadalhin ko siya sa Iceland. Excited na sambit niya. Kaya napatingin ako sa mukha niya. Bakit mo naman agad sinabi? Saway ko. Hindi ko ine-expect na ipapaalam niya agad. Bago pa lang kasi kami noon, kasasagot ko lang sa kanya. Napaka-excited naman niya. Well, it's good for the both of you. Kung si Shelo nga natanggap ko, even if she is totally stranger to me. Ito pa kayang si Alena na halos 10 years ko nang kakilala. Wika ni Madam sa amin. Mabuti na lang hindi sila tutol sa amin. Siguro, nabasa na nila ang closeness namin ni Harry. Pinakasalan agad ako noon ni Harry bago siya nagpaalam pabalik ng Iceland. Napaiyak nga lang ako nang magpaalam na siya sa akin para bumalik sa tirahan nila. Mamimiss ko kasi siya. Doon ko lang naramdaman ang nararamdaman noon ni Shelo nang umalis si Uncle Daylan. Akala ko noon arte niya lang iyon na namimiss niya si Sir Daylan. Hindi pala. Parang nais kong hilahin ang panahon noon na makasama na kami. Oo, kinakabahan akong pumunta sa napakalayong lugar. Pero mas lamang ang pananambi ko makasama ang asawa ko. And finally, the waiting is over. After 1 year, na-approve na ang visa ko. Nakarating na ako sa bansang nagyayelo, ang lugar sa panaginip ko. Dati, imahinasyon ko lang ang lahat kapag nagkukwento sa akin si Harry at si Madam pati si Sir Manolo tungkol sa bansang tinitirhan nila. Ngayon, narito na ako. Harry, asawa ko. Mahigpit ang yakap namin noon sa isa't isa. Matagal din kasi kaming hindi nagkita. Namiss din kita, Alena. Wika niya sa akin na may marubrob na pananabik sa akin. Natouch lang ako sa ginawa niya. May sarili kaming tirahan na inihanda niya pagdating ko. Nakasitel na ang lahat. Ako na lang talaga ang kulang. Ito yung tahanan na matagal ko ng pangarap. Sa piling ni Harry, siya ang tahanan ko. Siya pala ang bubuo ng kulang sa pagkatao ko. Buong pananabik namin pinagsaluhan ang mga unang araw ko sa bahay namin. Nakalimutan pa nga naming magsara noon ng pinto kaya nakapasok sina Uncle at Auntie Shelo sa aming bahay. Pareho kaming humahalinghing noon ni Harry dahil nasaruro kami ng labis na pagnanasa at pananabik sa isa't isa. Honey, mukhang enjoy na enjoy sila. Huwag na nga nating istorbohin. Sabi pa daw ni Uncle Daylan kay Auntie Shelo, nainggit daw ito sa naririnig sa amin ni Harry na parang nasa alapaap at nag-iinit. Noko, ikaw talaga Daylan. Alalahanin mo, pang-apat na to. Taon-taon na lang akong buntis. Saway daw ni Auntie sa asawa niya kaso wala itong nagawa ng pilitin ni Uncle Daylan na umuwi sila sa kanilang tirahan. Ikaw, Alena, hindi ka ba nahihirapan sa asawa mo? Pasekretong tanong sa akin ni Auntie noong minsang namasyal siya sa bahay namin. Bakit naman, Auntie Shelo? Tanong ko. Ang hilig kasi ni Daylan, inaaraw-araw niya ako. Nakakasawa din. Reklamo niya sa akin. Natatawa ako na pahawak ako sa dibdib. Ay, mabuti na lang hindi ganoon ang asawa ko. Maswerte ako sa kanya dahil maunawain siya sa akin. Hindi lang kami mag-asawa kundi magkaibigan pa. Nagkakaintindihan kami sa lahat ng bagay. At kasundo ko rin si Mami Lucia. Napakabait niya din sa akin kagaya ni Madam Divine. Alena, alam mo ba hindi ka pa nakikita ng anak ko sa personal? Gusto ka na niya? Talaga po? Oo. In fact, umuwi siya nun sa Pilipinas para makilala ka. Palagi niyang tinitignan ang pictures mo. Wika niya. Doon ko lang nakita ang nakadisplay na picture sa aming sala. Unang linggo ko noon sa kina Madam at Sir Manolo. Isinama nila ako sa isang resto at nagpakuha kaming letrato. Inuwi pala ito ni Madam at nakita ni Harry. Mula daw noon nais na akong makita ni Harry. Ayaw lang pala siyang payagan ni Mami Lucia dahil bata pa siya. At 17 years old lang ako at 16 lang pala siya nang magkagusto sa akin. Di mawala ang ngiti ko kahit nakaalis na si Mommy. Paglingon ko noon sa pintuan ay nariyan na si Harry. Kakarating lang niya noon galing trabaho sa isang ospital.
Medte kasi siya doon. Tamang-tama, may ibabalita ako sa kanya. Hello baby, may good news ako sa'yo. Malambing kong sambit. Ano yun baby? Excited na tanong niya sa akin. Magkakaanak na tayo. Natawa siya sa sinabi ko at nangilid ang luha niyang napapayakap sa akin. Talaga baby, magkakaanak na tayo? Tumango lang ako sa kanyang nakangiti. Hindi na siya nakapagsalita pa at umiyak na sa balikat ko. Tama na baby, wag ka nang umiyak. Natatawa kong saway sa kanya. Masaya lang ako baby, sa wakas na patunayan ko na lalaki pala ako. Oo, lalaki ka nga. Bata ka pa lang noon, pumapag-ibig ka na. Napakunot ang noon niya sa tinuran ko.